Nilindol na nga hinigwit pa ng bagyong Yolanda. Yan ang kalunos-lunos na sinapit ng mga kababayan natin sa Bohol. Kanina, binisita ni Pangulong Noynoy Aquino ang probinsya at tiniyak na may pondong nakalaan para sa malawakang rehabilitasyon doon. Live mula sa Bohol, may report si Teresa Andrada. Joseph, ang rehabilitation efforts nga sa Bohol ang naging pakay na pagbisita ni Pangulong Aquino dito ngayong araw. At nangako ang Pangulo na babangon ulit ang probinsya mula sa kalamidad na tumama dito sa Bohol noong nakaraang buwan. Kabilang ang Abatan Bridge sa maraming tulay na nasira dahil sa 7.2 magnitude na lindol sa Bohol noong October 15. Naparalisa ang transportasyon patungo sa mga bayan ng Maribohok, Loon, Calape, Tubigon at marami pang iba. Ang Abatan Bridge kasi ang nagkokonekta sa mga bayang ito sa Tagbilaran, ang kapitolyo ng probinsya. Mahigit isang buwan ang nakalipas, ito na ang itsura ng Abatan Bridge. Kanina ininspeksyon ng Pangulo ang itinayong temporary steel bridge ng DPWH. Meron ding itinayong temporary steel bridge sa Tagbuane, bayan ng Alburquerque. Tiniyak ng Pangulo may pondo ng nakalaan para sa rehabilitasyon ng Bohol. We have to check the figure, it's about 5 billion plus. But I want to make sure how accurate that is. But the bottom line is the Secretary of the Budget has assured me that the needs of Bohol have already been set aside. May pondo rin daw para sa pagtulong sa mga lugar na hinagupit ng Super Typhoon Yolanda. Maging ang supply ng kuryente ng probinsya, madaragdagan na raw sa susunod na buwan. Sa ngayon, nakakaranas ng 6 na oras na rotational brownout ang mga residente sa Bohol matapos sirain ng bagyo ang 200 transmission towers ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa probinsya. Inaasahan ay sa Disyembre magkakaroon na tayo ng zero brownouts o rotating brownouts dito. Kaya tandaan ko, palagi ko yung po Christmas gift ni Secretary Pitilla sa inyo. Ang Department of Tourism Region 7 umaasa namang sa lalong madaling panahon ay maisasaayos na ang tourist sites na naapektuhan ng lindol kabilang ang mga simbahang itinuturing na heritage sites. Oktubre hanggang Abril kasi ang peak season o yung pagbisita ng mga dayuhang turista sa Bohol. The timeline up to 2014 hopefully because we're waiting for the funds. No? Sa ngayon, bukas na raw ulit ang Lobok River Cruise at Philippine Tarsier Sanctuary. Patuloy naman ang reconstruction ng mga nasirang bahagi ng Chocolate Hills Complex Viewing Deck. Ang mga nasira namang simbahan, unti-unti na rin itinatayo muli. Joseph, ayon nga dito sa Pangulo ay maraming aral daw na iniwan itong lindol. Halimbawa na lamang pagdating daw dun sa nangyari sa mga tulay, gaya nung nakita natin kanina sa video na gawa sa konkreto. Sabi ng Pangulo, napansin niya na kapag gawa sa concrete, kapag tumatama nga yung mga malalakas na lindol, kaya nga nung nangyari dito sa Bohol, ay madali itong nasira. So sabi niya siguro dapat nga ay steel o yung bakal yung ginagamit para makapag-withstand daw ito sa lindol. Joseph? Okay. Puntahan muna natin yung aspeto ng tourism. No? Nabanggit mo kanina may mga tourist spots na nag-open na. At ano yung sinasabi ng Region 7 Tourism Office dyan? Kasi yung mga foreigners, especially yung galing sa malalamig na bansa, gusto nilang pumunta sa atin towards the end of the year, no? Yung last quarter. Would they advise or would they encourage yung mga foreigners to go visit Bohol and Cebu? Oo, tama ka dyan, Joseph, no? Kasi nga lalo na yung mga Europeans daw talaga, yun ang pumupunta dito dun sa buwan ng October hanggang December kung saan winter dun sa kanilang lugar. Sa ngayon ay unti-unti na raw na dumadating yung mga turista, pero parang napansin natin dun sa pagdating natin nga kahapon ay parang mga puro domestic tourists. Tanong natin kanina kung yung mga foreign tourists, inamin naman ng DOT Region 7 na merong mga iba na hindi naman nag-cancel, kundi sila ay nag-urong lang o nag-move ng ibang araw para bumisita sa Bohol. They still intend to go to Bohol, pero hindi nga lang siguro at this time, maybe in the next few months, Joseph. Alright. Maraming salamat, Teresa Andrada.